Wow! Ang mga uwang-uwang dito, pag mga ganong oras, pangit talaga siya guys pakinggan. Ulan na ba, Day? Andito sila na Deepak, guys. Good morning, good morning, good morning. Punta sila ng Hitauda. Okay, bye-bye. Take care. Safe journey. Bye-bye. Hello guys! Hello! Kumusta kayo? Happy Tuesday! Naglilinis pa ako dito guys. Wala pang alauna. Mag-alauna pa lang. Actually, ang nangyari ngayong araw na ito guys is kaninang umaga. Maaga pa sila ni Deepak umalis. Diba? Tapos nakaidlip ako. Dahil hindi maganda yung tulog ko. Gawa nga guys na yung mga aso, siguro anong oras yun? Alas 2, uwang ng uwang sila. As in, grabe talaga yung pag-uwang nila. Sila nga Inday Nining, nagising sila. Lumabas pa nga daw sila ng asawa niya para tingnan. Tapos parang may gumamit daw ng shell ba? Yung hinihipa nila yun. Nakalimutan kong tawag. Pag pag nagdadasal sila dito. So, mayroon ata parang nagdasal. Kasi guys, parang masasabi natin na normal lang yan sa mga aso. Pero, pag narinig nyo, ang mga uwang-uwang dito, pag mga ganong oras, pangit talaga siya guys pakinggan. Pangit. Pero may times talaga na hindi talaga maganda yung ganong uwang-uwang nila guys. Uwang pantawag doon. Uwang sa amin kasi sa Ilonggo, basta ganun. Tapos pag alis ni Johan, sinabayan ko si Johan mag-breakfast. Pagkatapos, nag-decide ako na yung may mga nilaban ako, isinampay ko. Tapos nakaidlip ako. Tapos akala ko, alas 2 na alauna. So nakita ko yung message ni Inday Nining. Tapos noon, ay sabi ko, ano pa lang pala, mag-11:30. So nagising ako. Kasi anong oras ba ako nakatulog? Siguro mga alas 9. Sabi ni Inday Nining, nakaligo na daw siya kasi nga antirik ng araw. Matingkad nga naman yung talagang nowadays na. Kasi hindi na siya malamig nga guys. Meron pa pero konti. Pero hindi na ganun kagaya before. Nag-27 degrees na kami. So wala tayong vlog for 2 days. Unang-una is si Johan kasi finals na nila. So medyo busy. Medyo nag-focus ako konti kay Johan and chinecheck ko yung mga schedules niya kasi mag-grade 8 na po si Johan and finals na po nila. Ito na yung pinaka-last kumbaga SEM nila ni Johan sa kanyang pagiging isang grade 7. So mag-grade 8 na siya and more on serious na talaga sa grade 8, hindi na pwedeng, alam nyo na. So, yan yung pinaka-seryoso na grade kasi bago siya maka-grade 9. So, focus talaga and sa schedule, medyo mayroon na yung pag-iiba dahil mas maaga na siyang magigising and siya na mismo nagsasabi sa akin at saka, yun na nga, grabe no, kasi naisip ko nung time na yun, hindi siya kagaya nung time namin na sobrang dito parang pressured talaga yung mga bata. Kasi nga, yun nga sinasabi niyo sa akin na pag nag-exam, hindi sila mag-exam sa school nila, sa government sila mag-exam. Yung ganun ba guys? So, sabi ko nga, kung ma-realize ko, nung grade 6, tapos nag-high school, hindi man ganun talaga ka-pressured, no? Na magigising sa umaga, unlike dito, 6 o'clock pa lang. Tapos kahit Sabado, may pasok, yung ganun ba guys? So, merong malaking changes pag nag-grade 8 na si Johan. Kakaiba sila, kaya sinasabihan ko nga si Johan, kung compare mo sa Pilipinas, ibang-iba talaga dito. So, ayun guys, at saka second, wala akong may content wala akong may content and syempre, everyday routine ko, yun, like katulad nito, pero wala rin akong choice, kaya bahala na kayo.
And update na lang ako sa buhay-buhay namin dito, and salamat sa mga lagi nyong pagko-comments, pag-aabang pa ng mga vlogs ko. And alam niyo yan guys, pag may content lang ako, excited ako may share sa inyo. So, ayun, and nag-iisip ako kung ano yung susuotin ko sa kasal na darating dahil malapit na at palapit na. So, mayroong nagsasabi, magsari ako. So, ako naman, okay na sa akin yung kurta kasi mas comfortable ako. Pero sabi naman ng isa, hindi kasi, baka hindi daw maganda yung kurta. Kasi, syempre, talagang pamilya ito, no? Family gatherings talaga. And so sabi ko, titignan ko. Ang gusto ko lang naman sana is yung comfortable talaga ako. Ayoko naman magsari. Hindi ako comfortable talaga guys magsari kasi hindi ako, syempre hindi tayo sanay yung ganun ba. So baka tingnan ko na lang, and syempre si Deepak din and si Johan, mas sila yung iniisip ko. Kasi nga si Deepak kailangan niya rin magsuot ng darwasoral, ano tawag doon, basta ganun sa lalaki nilang suot. Gusto kong magsuot sila ng parang modern lang na style. Ano ba ngayon? 'Di ba March na? Oh, malapit na. Ang New Year nila is next month na. Nepali New Year. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Okay guys, tapos na ako maglinis, pati sa kwarto. Tapos na tayo dito, malinis na. Sinasara ko yung pintuan namin dahil wala kaming screen. So pagbukas yan, malakas yung hangin. So nagbubukas lahat ng mga dulo or yung mga dust pumapasok dito guys. So kaya mas okay na yung sinasara ko plus sa baba. So ang aming ngayon dito, temperature is, teka lang guys, kasi 144 na. Ayan, 144 na tayo. So, ang temperature namin kasi kanina 26 degrees o 26 degrees. Yan, medyo maaraw. So, medyo okay lang. Retouch na naman kasi kahapon. Naglinis din naman si Deepak dito, pero kailangan talaga maglinis araw-araw lalo sa baba. Dahil nga yung alikabok talaga yung kaaway mo dito. Kaya ayun. So, parang sarap kumain ng ice cream ba? Kaso lang doon lang yung may masarap na ice cream. Ubos na yung masarap na ice cream na ko guys, kinain. Binili ko nung nandito yung kambal. And kagabi inubos ni Johan. So gusto kong bumili ng ice cream. Tingnan natin kung makakalabas tayo. Siguro mamaya-maya na konti dahil medyo maaraw mainit. At saka let's see guys kung ano yung magiging snacks na naman natin. Okay guys, so nandito ako kay Dai. May cute na baby dito oh. Nung last buntis-buntis pa siya ng mami niya. Ngayon nandyan na siya oh. 6 months pa lang siya guys, 6 months. Pupo. Pupo? Oh, Pupo. Tama nga ako. Pupo means tita kasi anak ng kanyang brother. So kakain ako ng chow mein. As usual. Wala akong choice. Pero bumili na ako nito. Itlog at parota. Bili ako ng chow mein, half plate, tsaka banana shake. Inom mo. So, kain muna. Ako, kilala ko yan siya. Kasi before, nakatira yan sila kay Kita Didi. Pero nag-transfer na sila. Katingin siya sa akin. Baka mausok. Banana shake. Banana shake tayo. Pwede mo na ako ito gumawa guys. Kaso lang, tamad na ako.
Guys, may nakatok dito. I think ito yung mga magdadasal sa buong parang barangay ba? Sandali guys. Naghihingi ito sila ng bigas o ano. Sandali. Sino yan? Ay, sila nga. Sandali guys, kuha lang ako ng bigas. Miss Bay! Miss Bay, this one maybe puja. This right? Maybe this one rice. Maybe house you. Dini? Oh, maybe puja. I get rice mati. Oh, rice and paisao. Unsa ang yun na nga guys. Kuha ako ng unsa bay? Kuha ako ng bigas kasi magdadasal yan sila guys. Dinadasalan nila ito ang buong barangay. Nagdadasal yan sila. At saka hindi pwede lalaki magbigay, babae lang. So ako magbibigay. So ayan guys. Ito yung ibibigay natin. छोटे रखना ना ये प्लास्टिक plastic. Nah, pwede niya ba day? Yes. Ayan guys, dali nila sa temple yan. Tapos, bali yan pala yung narinig ni Sis Hira. Kaninang umaga, yun. Sila yung nagdadasal. Nag-iikot yan sila guys. Yung timing ng pagdasal nila, mga 2 o'clock. Ganun, iikot yan sila guys sa lahat dito sa amin na area. Every year nila yan ginagawa. So, Inday Neneng, yan pala yung narinig mo. Sinabihan ako ni Miss Bay sa taga-baba na yung nagtuturutot nga. Ay, naingal ako. So, ayun. At saka kailangan magbigay talaga ang bahay-bahay. Kasi ano yan, kumbaga mandatory talaga yan guys sa kanilang paniniwala. Parang nagdadasal talaga sila yearly. Isara ko muna to guys. Ay, tapos kuhanin natin yung mga nilabhan ko sa itaas. Nagsiyuhan mamaya-maya. So ganun guys, dito parang bigay pera, bigay bigas. Bawal ang mga lalaki magbigay, babae lang. Sara ko muna tong kay Buwa na kwarto. At saka kay Ama. Okay, inilawan ko lang yan dito guys. Nahiyaan ko. Ay, bago ko naabot yung rooftop, parang yung dalawa kong tuhod. Gumanon yung dalawa kong tuhod, yung energy. So, ay, it's windy. Yan yung ating mga nilabhan. Nilabhan ko yan kagabi. Tingnan nyo yung aking sayote, guys. Update ko kayo. Oh, diba? Ayan. Tingnan nyo siya, guys. Malaki na siya. Yung isa, hindi talaga lumabas yung kanyang, guys, kanyang dahon. Hindi siguro to nabuhay. Pero hayaan na natin. And yung aking mint, nanganak-nganak na siya. Oh, kuhanin ko lang ito. Mga maliliit na damo. Ayan, kuhanin natin. At least, oh, tingnan nyo guys, dumadami siya. Ito lang yung mga damo-damo lang. And yung aking muntala, may mga dahon na siya. Oh. At least matamis ito guys. Kaya dapat alagaan natin. So naglabasa na yung mga dahon. May kumakain guys ba? Oh, may kumakain. Hindi pa tayo nakapunta sa sa tawag nito, bilihan ng panglagay nito ng pangontra sa mga higad-higad. Hala,
Yun kasi no, nung binigyan ako ni Didi, sabi niya itanim mo sa rooftop. May nakain talaga siya guys. Oh! Hala ka ba? Yung tanglad ko, dumadami na yung dahon niya. Nagbibigay na siya ng mga bagong dahon. Mo rosemary ko, steady post lang siya. Ayan, no, nagtubo rin siya, oh. Bagong tubo. Ayan. Siyempre, bago ko i-end yung aking vlog, magpasalamat muna ako sa inyong lahat. And nawa ay magkaroon ng katahimikan and mag-iral ba yung pagmamahalan ng bilang isang Filipino. And nawa ay matapos na kung ano-ano man ang mga problema sa ating bansa. So, ayun guys, at saka mag-ingat kayong lahat. Again, maraming salamat po. And salamat din sa mga taong hindi nag-i-skip ng ads and sa laging pag-aabang nyo ng aking bagong vlogs. So see you again on our next vlog guys. And God bless po sa ating mga Pilipino. And mabuhay po tayong lahat. Mabuhay Pilipinas. So ingat kayo and good night. Bye guys!